Fansipan. And the weather is yun lang, not the ideal weather pero try pa rin experience ng cable car. Are you excited, Kale? Yeah! I'm sure you are. Medyo umuulan ngayong umaga dito sa Sapa, Vietnam. Pero tuloy pa rin ang ating lakad kasi today aakyat tayo sa pinakatuktok ng Indochina, ang Fansipan Mountain. So tara, samahan nyo kami sa buong journey mula dito sa hotel hanggang sa pinakataas. Ramdam mo na agad yung lamig ng hangin. Ang paligid parang nasa Baguio o Tagaytay. Pero mas misty, mas tahimik. Ang ganda ng view kahit foggy. Parang may misteryo sa paligid. Ulan na. Ito na. Nasa Sun Plaza na tayo. Ang ganda ng building. Parang European style. Dito nagsisimula ang adventure papuntang Fansipan. Sa loob niyan may monorail papunta sa cable car station. Dito. Pasok mo sa Sun Plaza. Wow, ang ganda. Parang European train station. Malaki, elegant at sobrang linis. May mga coffee shops at souvenir stores sa paligid. Ang vibe, classy pero relaxing. Punta sa monorail station, makikita mo na agad ang queue ng mga turista. Medyo busy pero organized. Kaya smooth lang ang pag-aantay. Perfect time din mag-picture habang nag-aantay. Tapos ready na tayo sa next part ng adventure. At eto na ang monorail train. Ang ganda ng design, parang nasa movie ka lang. Medyo maraming turista ngayon pero organized naman. Hindi naman siya siksikan. The monorail takes about 6 minutes to reach the cable car station. Habang umaandar tayo sa monorail, kita sa ibaba ang Muang Hua Valley. Sobrang ganda, mga palayan, bundok, ulap na parang nasa postcard. Ang sarap lang sa mata, tahimik sa paligid. Finally, andito na tayo sa cable car station. Ang luwang, linis at organized. Parang ready na sa adventure. Dito na natin makikita kung gaano kataas ang asahan nating ride papunta sa Fansipan Peak. Ang isang cable car cabin ay nakaka-carry siya ng 30 to 35 passengers. Kita nyo naman ang luwang, no? Did you know? Naka-record sa Guinness World Records ang Fansipan Cable Car bilang isa sa may pinakamahabang continuous cable rides sa mundo. Almost 6 kilometers long. Haba, no?
Ang cable car na to ay kayang magsakay ng 2,000 passengers per hour. Kaya kahit maraming turista, mabilis ang pila. Ang journey ay umaabot ng halos 15 to 20 minutes. Pero sa sobrang ganda ng experience, parang kulang. Habang tumataas ay kumakapal ng fog. Ang temperature difference sa baba at sa taas minsan maabot ng 10 degrees Celsius, kaya dapat laging may jacket ka. Just imagine kung anong makikita mo sana pag hindi ma-fog, no? Ganda sana. Mountains, waterfalls, rice terraces below. Next time babalik kami dito for that view. I'm in the cable car. So, what's the But we experience? cannot even see anything You cannot even see anything because it's because it's foggy. foggy. Rain. But they can bring you to the cars to the cable car station safely. We'll just see what happens after this. Okay? Now, kung takot ka sa heights, huwag ka na lang tumingin sa baba. Or pwede rin kasi wala ka naman nang makikita eh. Puro fog naman. We can see something. Pagdating namin sa taas, wow, ibang level ang lamig. Bukas pa lang ng pinto, bumulaga agad yung fog at malamig na hangin. Sa loob ng station, ang ganda ng design. May wooden beams, stone walls, at parang mountain temple style ang architecture. May mga souvenir shops dito kung saan pwedeng bumili ng jackets, scarves, at mga keychains. Siyempre meron din silang food court. May mga stairs at escalators papunta sa next level kung saan tayo sasakay ng funicular papuntang peak. Pero ang unang ginawa talaga namin ay bumili na kami ng raincoat kasi basa ang hangin. Gawa nga ng makapal na fog. Parang umuulan na rin sa labas kung tutuusin. Hoy ka ba, B1? Outfit check! Outfit check! Yun lang, mapag. At ang last na pupuntahan na namin is yung peak mismo ng Fansipan, which is the sinasabi na rooftop of Indochina. Pero kailangan umakyat ka pa ng ilang steps bago mo marating ang funicular station. Naiwan na ang mag-ina ko kasi hindi ideal ang weather. Kawawa lang yung bata. Just imagine, no? Pag hindi sana ganito kakapal ang fog, ganda sana ng mga views. Pwede naman tayo mag-imagine eh. In 3, 2, 1. Oh, ayan, maliwalas na. Kitang-kita na ang kagandahan ng Fansipan. Maraming salamat sa iyo, Travel ni Hero, sa pag-provide ng napaka-clear na video clips dito sa Fansipan. Check out his YouTube channel, Travel ni Hero, for more travel vlogs. Dito ang view. Maraming tao. Ito na ang funicular. Parang maliit na tren lang siya. Ang pinagkaiba lang kasi ay napakatarik ang riles niya. Kaya ganyan ang itsura. Ang funicular ay parang tren na umaakyat sa bundok gamit ang kable. Dalawa ang cars nito. Habang umaakyat ang isa, bumababa naman yung kabila. Gamit na gamit to dito sa Fansipan para mas madali makapunta sa tuktok.
Napakatarik ang riles nito. Nasa 40 degrees ang gradient. Kaya hindi kaya ng normal na train na umakyat sa ganitong riles. Tarik guys. Thank you. Skin. Sobrang taas na to guys. Sayang di makita yung view. Ayan, finally, nasa tuktok na tayo ng Fansipan, the roof of Indochina. Pero ayun nga lang, wala tayong makita what to do. Pero okay lang yan kasi ang importante, naakyat natin. Did you know that Fansipan, known as the roof of Indochina, is the highest mountain in Vietnam, Laos, and Cambodia? It's standing tall at 3,147.3 meters or more than 3 kilometers above sea level. And it used to take 2 to 3 days to hike to the top. Thanks to the Fansipan cable car, you can now reach the summit in just 15 minutes. Philippines #1. At syempre, represent natin ng Pilipinas, diba? As ang bandera. At ganito ang tanawin sa Fansipan Peak pag walang fog. Napakaganda, parang nasa panaginip ka lang. Maraming salamat kay Rod Garcia YouTube channel sa pag-provide sa atin ng napakagandang footage. Follow his YouTube channel for more travel vlogs. Pababa na kami. And yung ticket pala, di kasama yung pababa sa funicular. So, dinulit kami yung ticket. Bata kami. Gusto, taga mo lang. Whew. Nice experience. Hello. Ha? Okay naman. Oo, okay na. Hello. Tingnan mo si Mami. I-join ko kayo. Galing yung daddy. Fansipan. Okay na rin kaysa wala. Semi wala. Ha? Yan, para hindi naman masayang yung pag-akyat nila dito sa Fansipan. Sinamahan ko sila papunta ulit sa Temple Complex para mag-picture-picture.
So ayan guys, pababa na kami. Hindi man namin nakita yung mga magagandang views na pinopost sa mga social media, pero yung experience talaga unforgettable. Worth it pa rin naman kahit papaano. Maganda-ganda na rin. Kasi kanina, robot na ako. Ayan, tok-tok, hali! This is a good one. We can see it. Finally, sa pagbaba ng cable car, na-clear na ang fog. And we can see the whole valley clearly. Grabe, ang ganda ng view. Iba talaga kumpara sa unang ride papuntang pataas. Kasi doon, puro fog lang nakita namin. Parang bagong adventure. Mas relaxing and very scenic. Sobrang sulit makita lahat ng details ng nature. Talagang ibang feeling compared sa foggy ride. This one is peaceful, clear, and sobrang photogenic. Dito na kami ngayon sa baba ng Fansipan. Siyempre, hindi kumpleto ang journey kapag hindi mo nasaksihan tong kabuuan ng Fansipan Legend or Sunworld Fansipan Legend. Ang ganda ang views dito, maraming spots para makakuha ng magandang pictures. Actually, dito sana ang umpisa ng journey kanina. Kaso dumiretso na kami sa taas kasi muulan. And of course, na-excite na kaming makita yung Fansipan Peak. Ganda. Guys, tignan nyo yung cable car kung saan kami sumakay kanina. Nakikita nyo, napakataas talaga. And dun sa pinakatuktok ay natakpan talaga ng clouds. Yan o. Pagod at gutom na yung kilala ko kaya medyo hindi na nagkikooperate. Perfectong lugar na to for prenup video. Ang vibe sobrang cozy and chill. Seriously, kung naghahanap kayo ng lugar na may nature, architecture at view in one, this garden is perfect for lovebirds. At balik na tayo ulit sa Sun Plaza. Sakay tayo ulit dito sa monorail. Ang sarap ulit-ulitin tong pagsakay dito sa monorail.
Kasi para kang nagte-teleport sa ibang lugar. Scenic at perfect para i-reflect ang buong Fansipan experience. Perfect way to end the adventure. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Fansipan Adventure. Kahit foggy at malamig, sobrang saya ng experience. Sana na-enjoy nyo rin ang biyahe namin. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga susunod naming travel adventures. Once again, thank you so much for watching and see you on our next destination. Say bye-bye na. Bye! See you.